come with me to my interview at the Swedish Embassy in Bangkok, Thailand. So ito na nga guys, at papunta na tayo ng Bangkok para mag-appear sa ating interview, at nandito na ako sa airport at nahirapan man tayo sa kalisod guys, kay iba man ang kanilang salita dito. Oy, pero buti na lang din at meron din naman yung mga subtitles. May English din naman na translation guys, kay iba naman talaga ang kanilang alphabet dito. Tapos dito na nga ay naghahanap lang ako kung saan ako i-exit. At ito pa nga, nag-video na nga ang babae dahil kay mag-TikTok pa ko no siya dahil. So, para talagang hindi siya nauwaw-oy. Tapos dito na nga guys, nag-commute lang ako na first ko napunta dito sa Thailand kasi syempre Google is life, 'di ba? May internet naman. Ito na nga at nag-inom-inom na nga siya ng Coke. Hi guys, currently it's like 6:41. Lumalabas ako to get breakfast but it seems as though medyo close pa. Early to have breakfast for me. Ayan. So, parang Pilipinas lang din talaga yung Thailand, guys. Yeah, parang mga close pa yung mga ano. So, I don't know kung saan ako mag-breakfast. Ayan. So, parang may Brainwave Cafe. Wait lang. So, may tsura ko. Ay, nakapangbahan. But I need breakfast. So, let's go here. Okay, so they open 7 a.m. tonight. Kailangan ko maghintay. So, dahil maaga yung interview ko guys, 9 a.m. kailangan nating mag-breakfast kay baka hindi tayo makasagot sa mga question. Pero yung cafe na pinuntahan ko dito is 7 a.m. pa siya magbukas. So, meron pa akong mga 15 minutes bago magbukas. So, ang gagawin ko ay uuwi na lang muna ako sa aking hotel. To continue fixing myself or mag-makeup konti. Tapos labas na ako mamaya breakfast. So, dito pala ako sa Nana area or malapit sa Nana Plaza nag-check-in guys. So, yung hotel ko or hostel is mga dito lang din banda, no? Kasi malapit lang talaga siya, walking distance lang siya sa Swedish Embassy dito sa Bangkok. And okay naman yung lugar so far. Feeling safe naman ako. Marami ding ganap sa lugar na to. It's like a very festive area kung saan maraming turista sa gabi at maraming talagang mga ganap. And yeah, so babalik lang muna ako sa hostel ko at mag-aayos lang muna ako sa sarili ko bago ako pumunta sa aking 9 a.m. na interview. Pabalik na ako ng room ko. Magko-continue lang ako mag-fix para mas ma-maximize ko yung time ko. So balik tayo kasi wala pang open yung mga dito. I guess ganyan lang yung atake ng kilay natin today. Ayoko mag-overdo din ng kilay. Parang mukhang natural lang yung look. Ayan. So, I guess okay na ako dito. Kasi pag naglagay pa ako dito ng marami, magiging makapal na parang magiging bakekang. Tapos mahirapan ako mag-adjust. So, ganyan lang. And I'm gonna continue with my hair. And for my hair, ayan, nag-curl nga lang ako dyan ng konti para naman mas gumanda tayo tingnan at mas maging confident tayong sumagot sa mga tanong nila doon. Charing! Although there is no dress code guys, we're not required to dress in a certain way. As long as siguro presentable ka or komportable ka naman sa isusuot mo, then go na. At ayan nga, at nagkapi na nga ako mga day kay, oh my God, kailangan natin to mga day kay ano kaya yung mga itatanong doon. At hindi naman halata na kinakabahan na ako dito, no? Tapos nagkapi pa talaga, nagpalpitate talaga ako pagkatapos nito guys, pero sige lang, laban lang. At nang kinagabihan nga guys ay gumala na ang atin nyo at hindi nga naman halata na medyo namaga yung mata ko dito kasi buong hapon akong nag-iyak-iyak guys, kay nag-overthink ang atin nyo pagkatapos ng interview. Feeling ko hindi naging okay yung interview, but anyway, ito na nga at nag-angkas or ano bang tawag to sa kanila dito, basta parang angkas guys. So dito sa Thailand para lang din talaga siyang Pilipinas yung traffic dito guys. Matakot ka man sa mga motor nila dito kay ang bibilis man in town. Oy, mag-drive ang mga driver dito guys. But anyway, so this is my way lang din para hindi ko maisip yung interview. At ito na nga at nagpunta ako dito sa parang may market nila dito sa malapit lang sa Bangkok lang din na area. At ako ay na-shock naman talaga kay meron man sila ditong kanabagay. Mahay man sad siguro tanig mo palita pero hindi na ako bumili mga guys. So nag-move over na lang ako doon sa mga kilid-kilid na mga pagkaon guys. And yeah, so this is Thailand nga, no? Parang Pilipinas lang din yung yung vibes nila dito at saka yung weather din ay mainit din para lang din talagang Pilipinas.
And ayan na nga at ang daming magagandang mga outfit or mga OOTD na paninda nila dito guys. So if you're coming here to shop for outfits, then Thailand is really a perfect destination. So naglibot-libot nga lang din ako dito para makalimutan ko nga yung interview na feeling ko ay hindi naging okay. Kasi kahit na maghapon pa akong umiyak ay wala na akong magagawa tapos na ang interview. Happy for Buddha. So yeah, the whole night was really spent in just exploring Bangkok guys. And ito na nga at natuwa nga ako kasi may McDonald's. Napaka-ignoy naman ito ng babae na to na nag-isip na walang McDonald's dito sa Thailand. So kahit papano ay nakalimutan ko naman ang interview at ito na nga ay nag-try na nga lang ako mag-enjoy at maglibot-libot. And so far talagang Philippine vibe lang din ang Thailand guys or ang Bangkok so to say. And dito na nga ay naglibot-libot lang nga lang din ako and nagmuni-muni. Charing. And for my dinner, nagpunta lang din ako sa parang market nila dito. So, ang daming street foods nila and ang daming mga mura na mga pagkain. So, ito nga, ang kinain ko nga ay parang noodles na may soup and sobrang sarap niya. Mura lang din siya guys. So, kung pupunta kayo dito sa Thailand, I suggest na i-try nyo yung mga pagkain nila sa market nila kasi masarap and mura lang. Just like itong mango sticky rice nila. 50 baht lang to. It's very fun. I had a fun night. Hindi ko naisip na yung interview ay kinabahan talaga ako. At ito na nga ay pauwi na nga ako sa aking hostel which is dito nga sa Nana Plaza. Malapit lang din to sa Swedish Embassy. So for you na pupunta na sa mga interview nyo, I suggest na mag-book malapit sa embassy. And that's it. Good night.